Hello, Miss Marisa. Hello! So, eto na nga. Kilala ka ng lahat. Ako, Hindi naman. Hindi, kilala ka. Sinong hindi nakakakilala dito? Imposibleng wala. The thing is, medyo malayo ito sa usual na pagkakakilala sa'yo ng entertainment industry. Beauty queen din ako, hindi mo ko na-English sa beauty queen. Kaya nga. Binibining Pilipinas World Cup B. So I started writing at that time kasi parang lahat yata went through depression. I think the subject of death is being suppressed. Ending kasi siya, very negative. I will have a timely death, unburdened, sudden, graceful, meaningful, and victorious death. Kukunin mo to sa ilalim ng kama ko. Nagbibilin na si Miss Marisa sa akin. Kukunin ko sa ilalim ng kama. Uy, I wanna die beautiful. Pagpangit ako, huwag niyo na akong tignan. Baka mamaya matsugi ako, nasagasaan ako ng tren. O kaya tinamaan ako ng kidlat, nakahawak ako sa kuryente. Diba, nangungulangot lang ako, tapos bigla na ako natsugi. Oo, yung ganyan. At ang ganda ng interview natin. Hindi mo siya mararamdaman na death ang topic at may burol na I think this is one of my best interviews. Yeah. Oo ba? Ako po si Angel Hazel with Wings. So, bakit naman tayo biglang nakaramdam na, ay, gagawa ako ng iba sa kinagisnan kong ginagawa. And this is your? Yeah, it's my farewell slam book. Yeah. My farewell slam book. Yeah. To begin with, I wrote this during the pandemic. So I started writing at that time kasi parang lahat yata went through depression. Kasi 'di ba, hindi lang naman financially ang naging problema noon, 'di ba? Nagkaroon din ng anxiety, fear, stress, 'di ba? How to meet ends, how to pay bills, 'di ba? Bago ba nangyari 'yon? Is there something inside of you telling you na parang, oh yeah, let's talk about death? Or is there death already in your sistema nung time na 'yon? Wala naman. Bago dumating 'yon, yun yung sikat na sikat ang lahat ng mga artista. Wala Normal naman. na normal. Pero nasa utak ko yung life is uncertain, death is sure. Nasa utak ko yon. Pero hindi mo akalain na parang nangyayari talaga. Eto na. Parang, yung proseso na parang unti-unti mong nare-realize na, baka ako na, yung ganon. Diba? Parang, actually, alam mo naman na dadating tayo lahat doon, pero parang hindi ka handa. So yun nangyari yun during the pandemic? During the pandemic talaga. Nakikipag-usap lang ako sa friend. Di ba uso na yung Zoom, video call. So parang kinakausap ko siyang ganyan, okay lang siya. Kinabukasan, umuubo siya, tapos baka may COVID ka na, di ba ganon? Tapos kinabukasan, dinala na siya sa hospital. Next week, patay na siya. Or after 3 days, patay na siya. Meron talagang realization during that time, may ganon. Ang dami kong nakausap na ganon na, patay na, yung ganon, magugulat. Nung pandemic kasi, tumigil ang mundo for many, majority. Yeah, May mga tao kasing nung time na yun, sobrang, nagkaroon ng anxiety, na-depress. Parang ang sa kanila, ayoko na, I give up. But for others, katulad mo, nagamit mo yung tinatawag nating depression or anxiety kasi, during that time. Common na to sa lahat ng naririnig ko sa industry. Na just be positive, huwag nega, gano'n. But do you know that you can use negativity to be positive? You always find beauty in something. Diba? Always find. Kahit madilim na yan, lagi mong hahanapin nasa yung ilaw. Kasi konting ilaw lang, may spark yun. Uy, may hope. Exactly. And it's the same in the concept of, kasi yung death itself, pag narinig natin, ay nako, parang lungkot na agad. Pwede mong isipin na, oo nga naman pala mas lighter to. Transition. At saka yun na lang nag-meet tayo ngayon. Diba? Alam mo, gusto ko nga, ikaw na lang interview mo. Ikaw na lang. Ako na lang yung host. Usually, pagka na-interview ako, laging
host, anchor people. Pero first time na na-interview ako by a funeral planner. Kasi ikaw lang yan. Dito sa buong Pilipinas, wala namang wedding planner meron. Marami. Diba? So, I'm very honored also. Wow. So, anong pinag-umpisahan nito? Bakit naman ito ang napasok mong business? Pwede ka naman magtinda ng maruya sa Oo nga, okay. sa mga offices or ng death plan, yung mga gano'n, Yes. diba? Pero bakit bakit funeral Actually, planner? nag-start talaga ako in selling a Columbari Vault. Just imagine, noong 2004, when I started selling a Columbari Vault, ang hirap nun, sobrang hirap magbenta nun. So what I did was, instead of selling it for death as a gamit, binenta ko siya as a real estate. So, lote. And then, yung nabentahan ko, tinatawagan nila ako, Hazel, I'm going to use the vault that I bought from you. Sabi ko, ay, sige po. Out of, siguro, gusto ko yung after service. Sige po, meron na po ba kayong ganito? Meron na po ba kayo? Tulungan ko po kayo. Tapos after nun, parang nga nangyari, ako na yung nag-assist. But it takes sa it takes a brave woman to, you know, to start with that kind of, Yes. Noong una naman, hindi ko siya talaga natawag na gano'n eh. Pero yun na, hanggang itong family na to, nung may nangyari sa family, another family, required assistance from someone na medyo familiar. Ako na naman yung pumasok. Tapos ako na naman yung pumasok. Tapos ako naman. Sabi ko, oo nga no, kailangan nga. And then, sabi ko, sige, ididiretso ko na to. So, syempre, at first, dun ko nalaman na it's really hard for the people to talk about death. You know what? Kasi, one thing's for sure right now. Parang we both know, okay? And the people know who are watching us right now that we are taking death in a positive manner. Yes. Diba? So, yon. So, sabi ko, it's so hard to make it to make it bearable kasi the death itself It's morbid. is morbid. Pag pinakinggan. So, sabi ko, bakit hindi ko gawin yung sinasabi nila palaging celebration of life? It's divine intervention di ba? Yun, naniniwala ako doon lagi. Timing, God's timing. Oo nga. And everything But has do you divine will. agree, Miss Hazel, that few people only appreciated this, especially the old ones and the cancer patients? Na-appreciate nila to pero millennial, Gen Zs, parang medyo sila Yun ang gusto natin sana. Kasi nga, being in the industry for 2 decades, when you talk of death, ang unang papasok sa'yo is the funeral agad. I'm not inside the funeral industry. I'm not inside the box. Ang ginawa ko, lumabas ako. Hindi ko isinama yung sarili ko na nandun ako sa industriya giving service dun sa mga nangailangan. Lumabas ako at tiningnan ko siya ng ano ba ang pwede kong gawin sa funeral para maging bearable siya? At ano ba ang wala sa funeral industry na dapat nandun? Yung kinakasal nga di ba? Tulala na sila pagka kinakasal sila, pag hindi na nila alam yung gagawin nila, di ba? Di lalo na yung namamatayan. Yes. Ako, usually, particularly networks, television, I use the word passing away, pass on. Yes. Di ba? Parang parting, yung ganyan, di ba? Pero ang kalalabasan pa rin yan masakit lang pakinggan yung death. Yes. Di ba? Oo. Kaya nga kita mo, I came up with this My Farewell Slam book na ang original na title dapat ito was Death Journal. Meron kasi akong 2 incidents na encounter before I wrote this during the pandemic. My first incident was I was in National Book because I love writing nga. I really love writing, kaya lang wala akong way para mapunta doon, di ba? So sabi ko, magsulat kaya ako habang walang ginagawa. So syempre kailangan mo ng pens, kailangan mo ng yung highlighter, kailangan mo ng yung pambura, yung paper. Habang nasa pila ako, nakaano pa ako dyan, para akong astronaut. Yes, PPE time. Shield. May nakita akong yung breast niya, parang yung isa meron, yung isa wala. Okay. Mahahalata mo may cancer siya. Makikita mo na may hinahanap siya doon sa shelf, na notebook. Tapos lumapit siya doon sa sa cashier. Sabi niya, meron ba kayong death notebook? Yun ang sagot, yun ang sabi niya. Na-shock kami lahat. Really planning. Oo, tinarayan siya nung wala po kaming ganun. Sabi ko, siguro magbibilin to. So, yun yung unang pumasok sa akin na incident.
Pangalawang incident, so kinamusta ko yung isang friend ko. Sabi Yeah. niya, my mom died of cervix cancer. Sabi, kamusta ka na? Eto, nag-away-away kami. May kaya, nag-away-away sa abuloy Tapos pinag-awayan pa nila yung picture. Kung anong ilalagay. Kung ano ilalagay. Tapos pinag-awayan din nila yung flowers. So may mga kaguluhan. Kahit ready ka, hindi ka magiging ready. Oo, sila hindi. Totoo yan. Kahit na ready ka na, hindi ka Hindi pa ka rin magiging ready. At saka tulala ka na nga So, Yeah. unlike kung meron ka talagang notes, di ba? Yun na lang yung titignan mo. Meron kang Yun. experience. Ito, share ko. Siyempre, tumitingin ako sa aking camera. I-share ko yan. Sobrang hindi naman kasi ako lawyer. Artista lang ako, tsaka beauty queen. Charot. Beauty queen din ako. Hindi mo ko na-English sa beauty queen. Kaya nga. Meron Binibining tayo Pilipinas World Yes. Cup D. Yun nga yung syempre, 10 years na yan just to give you a brief story, short story of what happened. It was arranged, everything was written ng lawyer ang nagsulat. Hindi naman ako lawyer. So, nung time na yon, ang mali ko rin, syempre, hindi naman, this is new to me, nung nangyari na siya, I had to get the papers again and binasa ko siya ng kasabay ng habang nagpo-pull out ako sa kanya, ina-arrange ko. Kumbaga parang, So word per word, hinihimay mo yes, pa. dumating na ako sa point na na-test actually ang pagiging funeral event planner ko. At i-comprehend mo pa yun, syempre. Yes. Hindi yung basta-basta lang Hindi na yung basta-basta. Takot na deliberation. May tinawagan kaming lawyer, may tinawagan kaming judge, o itong ano bang ano yan? Kasi yung kapatid, Plus family yung family pa. member din Oo. ay nasa industry ng law. So marunong din, attorney din ang kapatid. So, ayun nga. So, with that experience of mine, ako, i-mention ko na funeral event planner na ako for almost 2 decades. So, just imagine the stress na mararamdaman pa ng mga pamilya, ng members ng nawalan. So, hindi na sila nag-mourn. Regardless of your status, mayaman, mahirap, ang susunod agad dyan kapag nalaman mong may death is, ano yung susunod mong gagawin? Bakit nga ba, ito nga, nung nakita ko nga yan, sabi ko, it's lighter. Hindi siya nakakatakot. The itsura itself, hindi siya nakakatakot. Yes, So bakit hindi gawin, ang question ko kasi ngayon is, bakit hindi gawin ng pamilya na maging light yung pag-uusap nila na, ito yung gusto natin, ito Kasi yung Miss gawin Hazel, natin, iba-iba ito yung ang gawin tao. natin. Yun nga. Siguro naduduwag. Yun. Oo, naduduwag. Oo, kasi dalawa ang kaduwagan mo sa death The process of dying Yes. at yung maiiwan mo. Correct. Diba? Yeah. Ang question ko ngayon sa'yo, ako na mag-interview sa'yo. Sige, Napapagod ako ng ako ini-interview mo Sige, Oo. okay. Ang question ko ngayon, so ikaw ay isang funeral planner, di ba? Pag ikaw naman yung nag-pass on, sino ang magiging mo? Nakasulat na siya. Actually, I have na. You have na. Pero maganda pa rin Meron, gamitin mo yan. meron Kasi na. fun yan. Yung sa akin kasi, sinulat ko lang siya. Meron kasi akong old notebook. So, I-transfer mo dyan kasi yan. Yun. Mas kompleto yan. Yon ang aking gagawin. Ita-transfer ko na siya at itatago ko Ita-transfer na na siya. dyan. Welcome dito sa aking tahanan. Akala mo tahanan ko to, hindi. Hindi mo na masyado binibigla pag Oo nandito nga. tayong nasa ganitong lugar. Baka atakihin ka Mauna ka bang mamatay sa akin? Oo, ang lapit na natin. Anyway, wala tayo sa hotel. Yeah. Wala tayo sa bahay natin. Nandito po tayo sa Eternitas. Dito yung parang pinaka area kung saan yung mga pamilya ng mamamatayan ay mamamalagi. Yes. Oo. Ito kasi yan, di ba? Yung, Miss Marisa, I don't know kung napansin mo, yung typical or yung karamihan ng mga funeral homes na meron tayo dito sa Pilipinas, pagpasok mo pa lang, ang bigat na ng pakiramdam mo. Gloomy na. Nire-remind ka na nasa isang lugar ka na dapat maging malungkot ka. And it should be a celebration. A celebration of life. Life. It's a celebration of life. I think the subject of death is being suppressed. Ending kasi siya, very negative, di ba? But even though we know already that
death comes to everyone. Reluctant tayo kasi ang mentality natin as human, I think it's pride. Kasi nga tao tayo. In denial ka sa katotohanan. But everything must come to an end. Yes. Everyone will go. For me, sa akin, I think we are in sync. Na nakakatuwa nga, Miss Hazel, kasi we've met for a reason. Ito yung prayer ko. This is personal, but I just want to share it to everyone na nanonood at sa inyo na rin, Miss Hazel. That I will that I will have a timely death, unburdened, sudden, graceful, meaningful, and victorious death. For me, Marami yun, ha? yeah. So for me, victorious to because I met you. Oh, diba? thank you. Kasi Thank you. ako, ilalagay ko na sa slam book ko. Natawagan ako. Ikaw ang tatawagan, di ba? Ikaw ang tatawagan para ayusin. So, sa akin, yun nga yung sinasabi ko na the importance of the slam book, tapos the importance of the funeral planner. Funeral planner. Oo, sa mga nanonood You're gonna ngayon. make it easy for me. So, when you say Sorry, meaningful, di ba? Meaningful, di ba? What do we live for? Oh, ikaw. Ako kasi, hindi lang basta kumita. Gusto ko yung pinagkakakitaan ko, may saysay. Dapat alam mo what do you really live for, diba? I wanna leave a mark dito sa mundo. Yun. Ayan na, diba? We have this farewell slam book na pwede mo nang... Yeah. O kukunin mo to sa ilalim ng kama ko. Nagbibili na si Miss Marisa sa akin. Kukunin ko sa ilalim ng kama. You contact Miss Angel. Ayan, Miss Hazel. So, yun nga So, kumbaga ito, siguro, because this is written lightly. Parang matutuwa ka kasi medyo joke siya, pero even yung ayoko siyang dumating ayoko siyang makita sa funeral. Wala ka na naman doon, di ba? Pero nakasulat pa rin. So, mas makikilala mo pa lalo kung sino yung nagsulat or may-ari. That's right. Nito. And this is actually one of the many ways, to celebrate the life of the person. Yeah, of your loved one. Yeah. This is not just your bilin. It's therapeutic Therapeutic. also. Oo. Kasi pag lahat ng bilin mo nandito, so para siyang last will. So, finding ba ito, Miss Marisa? Add-on. Actually, it's an add-on. Merong, syempre, powerful pa rin yung from the lawyer, yung last will and testament, powerful pa rin yun. It's an add-on, but it cannot be like, ito na yung pinaka, panghawakan. Okay. So however, kung sa mga ordinaryong tao, yung kunwari wala namang property o wala namang, kung hindi kailangan ng lawyer, this can help. This can help. Actually, this is practical and useful and helpful to each one of us. Sabi ko nga, hindi mo naman ma-fill-upan lahat yan That's every day when you wake up in the morning. Ang importante lang doon yung picture, the coffin, tapos are you going to be yung traditional or cremated? And then, tapos anong gusto mo lagay sa tombstone? Yes, epitaph. Tapos the dress, may shoes ka ba? Ano ba itsura mo? Nakaganon or nakaganyan? Yes, Tapos yung makeup, kung sino, do you want to die beautiful? Ako, I wanna die beautiful. Of course. Pero kasi malay mo kung aksidente or kung closed casket ako, ilalagay ko yon. Tapos, do I want it to be festive? Or I want it to be sacred or private lang? Ganon, nandyan din yan. Doon sa festive, may question lang ako doon, Miss Marisa. Naniniwala ka ba na ang wake ay hindi siya para sa nawala, pero para sa mga naiwan? Yeah. Yeah, tama no? Yeah. Kaya may condolences. Condolences kasi to the family. To the family. Kasi hindi na patay na 'yon 'di ba? You're going there to condole, to give the sympathy to the loved ones, and to share the stories. Yeah. Yung mga magagandang kaya nga you celebrate the life of the kaya lang ito nga yung sinasabi ko, yung eulogy, minsan ginagawa ko yan sa like I have a friend who's suffering right now ng cancer. And it's not metastasized. May cancer siya sa throat, may cancer siya sa intestines, may cancer siya sa bone, may cancer siya sa brain, may cancer siya sa breast. Ganon yung cancer niya. At until now, buhay pa rin siya. Wow. So ako, ang ginawa ko, nag-eulogy ako sa Facebook.
Gumawa ako ng Para eulogy marinig niya na. Marinig niya na kasi kailan ko gagawin niya pagpatay na siya. Tama. Etong afternoon na to, for me, syempre kinakabahan ako, Miss Marisa. Ano ba? Pero sobrang fruitful niya kasi we are actually celebrating yung journey namin sa paniniwala namin, sa belief Tsaka namin. sobrang, that it's diba? This is beautiful. victorious, promise. Sabi ko nga eh. Mayroon akong medyo weird lang tong question na to. Naisip mo ba o nakasulat ba sa book mo Yes. na yung mga music na ipe-play Nandun. doon ay ikaw ang kumanta? Dahil binigyan mo ko na idea ang gagawin ko, di ba? Oh, di ba? But you know, ay kinikilabutin ako doon. Parang naiiyak But you know what? Binigyan mo ko idea gagawin ko yan. Pero mas gusto ko ang pera kaysa sa flowers. Siyempre kasama din yun. Minsan may may announcement yun eh. Oo. Pero yun, ano ngayon ang kantang yun? Ngayon. Dahil inimpromptu mo ko, syempre at the moment, ito palang nasa isip ko, Amazing Grace. Ikaw ang kumanta. Oo, Mas na ako makikita kumanta. nila. Oo. Pero at the moment lang yun. Yes, pwede magbago. Pero magbabago kasi inimpromptu mo rin ako eh. Affix yun. Affix your signature. Affix my signature. Pero Diba? maganda yan. Maganda yan kasi I'm a singer, di ba? Ano Dumagdag yun? na nga nasa isip ko ngayon eh, mag-ano ko ng video. O sige. O kunyari, eto na yun. Kunwari, ito na yung recording Yes, video ito na. ko. No? Yeah. Sabi ko, well, hello sa inyong lahat. Ako si Marisa Sanchez. Patay na ako. At nandito kayo lahat ngayon at nagko-condole kayo sa family ko, sa mga kapatid ko, sa anak ko. Thank you for coming. And have fun. Ayan. Kung kulang ang pagkain, mag-approach lang kayo doon sa mga kapatid ko. Sabihin nyo, nagugutom kayo. So anyway, sana ay nakapag-iwan naman ako sa inyo ng magagandang alaala at isipin nyo na lang yung magaganda kong nagawa kaysa doon sa mga hindi ko magandang nagawa. Ayan. Ayun lang ang masashare ko. At saka ano pa ba? Uy, I wanna die beautiful. Pagpangit ako, huwag nyo na akong tignan. Baka mamaya matsugi ako, nasagasaan ako ng tren. O kaya tinamaan ako ng kidlat, nakahawak ako sa kuryente. Di ba? Nangungulangot lang ako, tapos bigla na ako natsugi. Oo, yung ganyan. Pagpangit ako, ulik ba ako, close casket na lang, huwag nyo na akong tignan, ha? Tsaka utang na loob, wala magpipicture sa akin sa sa yung, kunwari na ganyan, magsa-selfie na ganyan, nasa ataul ako. Huwag nyong gagawin sa akin yon. At saka, pera na lang ibigay nyo, huwag na flowers. Yun lang na ipapakiusap ko sa inyo. And yun, I encourage that you read the Bible. Kasi the Bible is the truth and nothing but the truth. Yun lang masashare ko sa inyo. Bye, mga amigas, mga kapatid ko at ang anak ko. Okay? Sige na, kumain na kayo. Oh, yun lang. Cut! And that is when we are going to play. When I die. Yun na yung sasabihin ko. After nun, magkatawanan lahat. And then sasabihin ko na sa kanila. For our final viewing, may I request everybody to see our sister in Christ, Marisa. The beautiful Marisa. Okay. Tapos yun na. Tapos pupunta na sila doon and then I'll play your my song. Your song. Di ba maganda? Pinaiyak mo na sila lahat. I know. At ang ganda ng interview natin. Hindi mo siya mararamdaman na death ang topic at may burol na I think this is one of my best dito. interviews. Yeah. Oo nga, totoo. Iyak ako doon. Talaga ba? One of my best interviews, totoo. Ako, salamat po. Ayun, bigla Kasi nga, yun nga, parang you can be free to talk about anything about death. Sana sana po yung mga nakapanood sa atin dito. Sana Magkaroon ng grabing sobrang daming aral dito sa particular topic na to, di ba? Yes. At masasabi kong pwede na akong mamatay. Ay, Oo, di ba? thank you, Miss Marisa. Uy, thank you so much. Thank you so much. Oo. Na-mention mo kanina, Miss Marisa. Oo nga, you give flowers. Na-touch naman ako. You give flowers to the living, not to the dead. Yes, to the living and not to the dead. Oh, thank you so much. This is for you. Grabe naman. From Angel's team, from the production, Thank you. from everyone. Ina-expect ko to. Ako po, si Angel Hazel.